Sabi nila, ang buhay ay isang biyahe. Ngunit nalaman kong ito'y isang biyaheng di perpekto. Minsan mapapaisip ka kung saan ka nga ba papunta. Tapos kung kailan nakapili ka na, tsaka naman matagal darating. Kung kailan ka pa naman nagmamadali. Ay. Pero paano ka nga ba uusad? Paano ka nga ba makakarating sa tamang destinasyon? Ako si Ana, at ito ang biyahe ko. Tingnan mo tong magaling at maaasahan kong kaibigan. Sobrang lasing na naman. Kaya naman pala. Siya tong dahilan kung bakit ako natutong mag-party. Naalala ko yung first time noon, pumunta ako sa isang bar. Nilisan niya pa ako at binihisan. Pinakilala sa mga kaibigan niya na kaparehas din niya ng hilig. Doon ko natikman ng alak, na-expose sa droga, mga kung ano-anong bisyo at makakilala ng lalaking walang kwenta. Speaking of, ang walang iya, kapal ng mukha. Itong babae naman na to. Kala niya ba naka-jackpot siya kay Benson? Naku, hintayin niya lang. Ganyan-ganyan din ang ginawa niya sa akin noon. Pumunta pa nga siya sa opisina nung na-promote ako bilang assistant finance manager. Ang sweet, diba? Ganyan-ganyan din. Flowers ang inabot niya sa akin noon. Ang tagal ko na rin hindi nakita tong kapatid ko. Umaasa na lang ako sa mga posts niya gaya nito. Wait, mga throwback pictures namin to ah. Si Daddy. Siya na ang nag-alaga sa amin simula nang nawala si Mommy. Ginampanan niya maging parehas na ama at ina sa amin. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit naging stricto siya sa pagpapalaki sa amin. Naalala ko pa noon, ayaw na ayaw niyang nakikitang nasasayang ang oras namin. Minsan, nahuli niya akong nanonood ng mga videos, imbes na gumawa ng homework. Agad niya akong pinapasok sa kwarto para mag-aral. Sobrang sama ng loob ko noon. Feeling ko sobrang KJ niya. Hanggang sa suot naming damit, pinupunan niya. Naalala ko tuloy tuwing bago kami mag-church noon. Lagi niya kaming pinagsasabihan na dapat modest ang suot namin. Pag napunan niya na tumaas na sa tuhod ang palda namin, inutusan niya kaming magpalit. Uy, naalala ko to. Ito yung first day ko bilang freshman sa UP. Si Daddy ang nag-advise sa akin na kumuha ng accountancy dahil sabi niya dito raw ako uunlad. Sinunod ko siya kasi nagtiwala ako sa payo niya at gusto ko rin naman mapasaya siya noong mga panahon na yon. At nung nakapasa nga ako, sobrang saya naming dalawa. Tingin ko noon lahat ng pangarap ko. Sa wakas, abot kamay na. Nakagraduate nga ako pagkatapos ng 5 taon na pagpupursigi. Sobrang saya ni Daddy noon. Lalo na nung nalaman namin nakapasa ako sa boards. Pagkatapos ng board results, ginusto ko sana magsimula ng maliit na negosyo. Kaso sabi niya, kumuha daw muna ako ng experience sa isang malaking kumpanya. So kahit lapag sa loob ko, sinunod ko siya. Gaya ng ginagawa kong pagsunod sa kanya mula pa sa pagkabata. Hanggang sa... Bakit ba nga tayo ng usapan, Ana? Yes po. Ano itong nababalitaan ko na nagkakamabutihan daw kayo ng anak ni Miss Alvarez? Alam mo ba na hindi pa graduate yun? At laging bumabagsak? Ano magiging kinabukasan mo? Tay! Kaya ka bang pakainin nun? Malaki na po ako, di ba? Wala pa po ba kayong tiwala sa akin hanggang ngayon? Buong buhay ko, kayo na po silang sunod ko. Hindi po ba pwedeng pabayaan niyo naman ako this time?
Edgar, bumalik ka rito. Nakakausap kita. Dad. Matapos yun, lima kong umalis ng bahay at nagsarili. Gusto kong patunayan sa kanila at higit sa sarili ko na kaya ko ang sarili ko. Kaya ko na mag-isa. Nag-apply ako sa isang malaking kumpanya at na-hire naman agad. Sobrang saya ng pakiramdam ko noon. Para ako nabigyan ng kalayaan. Kalayaang gawin at piliin lahat ng gusto kong gawin. Pero minsan, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Hello. Ano? Hindi akin yan. Bahala ka sa buhay mo. Walang yaka! Oh, Ana. Ha? Nasa ka? Punta kita dyan. Demo ko. Sabi nila, ang buhay ay isang biyahe. At natutunan ko na minsan, ang daan para umusad ay ang daan palang pabalik.